Huwag mo akong hilahin. Napakasakit. Pakawalan mo ako. Sino? Sino ang nagsasalita? Naging engkanto na ito. Isa itong mahiwagang kayamanan. Dalhin natin sa sanglaan sa bayan. Kahit papaano ay nagkakahalaga ito ng ilang 10 pilak. Yayaman na tayo. Hindi pwedeng ibenta. May espiritu ang pagong na ito. Kapag ibinenta natin ito, magdadala ito ng kapahamakan sa buong nayon. Huwag ka ng maraming sinasabi. Ipatak mo ang thumbprint mo. Pag-isipan mong mabuti, kuya. Sa kalagayan mong iyan ngayon, ang mamuhay ng mag-isa ay hindi ganoon kadali gaya ng sinasabi mo. Anyway, nagmamatigas ka pa ngayon. Kapag hindi mo na kaya pagkalipas ng 2 araw, huwag kang babalik para humingi ng tulong sa amin. Zoer, ikaw ang pumili nito. Napatak na ang thumbprint. Mula ngayon, kanya-kanya na tayo ng buhay. Tama ang sinabi ng aking asawa. Ang daang pinili mo. Dapat mong lakarin hanggang dulo kahit nakaluhod ka pa. Talaga bang puputulin na nila ang ugnayan? Ang gulo naman ang nangyayari sa pamilya Chen. Ang batang ito, hindi talaga naging madali para sa kanya sa pamilya Chen sa nakalipas na mga taon. Ano ang tinititingnan mo riyan? Anak ka lang sa unang asawa. Ang bigyan ka ng isang sirang kubo ay napakalaking pabor na. Subukan mong magtanong sa labas. Kung sinong madrasta ang may mabuting puso na gaya ko. Bakit hindi mo pa ipinapatak? Hindi ba't matapang ka kanina? Natatakot ka na ba ngayon? Mula sa araw na ito, putol na ang ugnayan natin. Tia Wang, tandaan mong mabuti ang mga sinabi mo ngayon. Balang araw, kahit lumuhod ka pa sa harap ko para magmakaawa. Hinding-hindi na ako tatapak muli sa pamilya Chen. Kui, magmamakaawa sa iyo. Sino ka ba sa akala mo? Lolo Lizeng, tingnan ninyo. Napatak na ang thumbprint. At nakapirma na rin. Mula ngayon, wala nang kinalaman si Chen Zhao sa pamilya Chen. Sana ay magsilbing saksi kayo at ang mga kapitbahay. Chen Zhao, bitawan mo ako. Kaalis mo lang sa bahay dahil pinalayas ka ng madrasta mo. Mabuting at ipinahiram ko sa iyo ang bangka para mangisda. Pero tinatanggihan mo ang kumikinang na pilak. Nasiraan ka na ba ng bait dahil sa tubig alat? Masamang gawain ito at labag sa kalooban ng langit. Huwag mo akong daanin sa ganyan. Dapat hati tayo rito. Sabay nating inihagis ang lambat na ito. Bakit ikaw lang ang masusunod? Ngayong araw, ibebenta ko talaga ito. Subukan mong hawakan iyan. Mula ngayon, hindi na tayo magkaibigan. Di hindi. Dahil lang sa isang walang kwentang pagong ay aawayin mo ako. Sa tingin ko ay nababaliw ka na. Tinatanggihan mo ang kumikinang na pilak. Nagkukunwari ka pang mabuting tao. Ang mga taong sakim na kumuha ng mga pag-aari ko ay kailangang ibalik din ito balang araw. Ibalik. Kapag naibenta na kita, tingnan natin kung paano mo ako mapapabalik niyan. Sige, matapang ka. Yakapin mo na lang ang mahiwagang pagong mo habang nagdidildil ng asin. Titingnan ko kung hanggang kailan ka magmamatigas. Kapag nagutom ka na, huwag kang babalik para magmakaawa sa akin. Ayos na, ligtas ka na. Dadalhin kita sa dalampasigan para gamutin ang sugat mo. Kapag gumaling na ang mga sugat mo, ibabalik kita sa dagat. Tiisin mo muna, pampatigil ito ng dugo. Munting tao. Isang kahig, isang tuka ka na nga. Pero nagawa mo pa akong iligtas. Nakatira ka lang sa ganitong bulok na lugar. Mas malawak pa rito ang tirahan ng dakilang pagong na ito sa malalim na dagat. Basta nakakasilong sa ulan, sapat na. Pansamantalang pagtiyagaan muna ito. Kapag gumaling na ang mga sugat mo, ibabalik kita sa dagat. Nakakasilong. May mali ba sa pagkakaintindi mo sa salitang nakakasilong? Ito lang ang natitirang pagkain sa bahay. Sugatan ka. Kumain ka ng marami para mabilis kang gumaling. Hindi naman pwedeng hoy, hoy na lang ang itawag ko sa iyo. May pangalan ka ba? Pangalan. Ang dakilang pagong na ito ay nabuhay na ng 1000 taon.
Walang sinuman ang nagbigay sa akin yan. Hindi kailangan ng isang banal na pagong ang pangalan. Naiintindihan mo ba? Nakikita kong nagliliwanag ang buong katawan mo. Paano kung tawagin kitang Aling? Ah, Ling, pwede na rin. Mas mabuti na kaysa sa matandang pagong. Gusto ko lang talagang magliwanag ng kaunti ngayon. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Hihi! Kuya Zhou, bakit napakaaga mo yata ngayon? Xiaoyu, gusto ko sanang humiram ng bangka ninyo ng kalahating araw para mangisda sa malalim na dagat. Hihiram ng bangka. Ate, wag na huwag kang papayag. Kaalis lang niya sa pamilya Chen. Wala man lang siyang maayos na matitirhan. Paano kung masira niya ang bangka natin? Kaya ba niyang bayaran iyon? Xiaoxia, wag kang magsalita ng ganyan. Hindi ganyang tao si Kuya Zhu. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kapag nalaman ito ni tatay, tiyak na sisermonan kanyo ng husto. Sa dinami-dami ng pwede niyang hiramin, bangka pa talaga. Ito lang ang tanging maayos na bangka natin. Paano kung may mangyaring masama? Hindi na rin tayo makakapangisda. Nakatali ang bangka sa likod ng pantalan. Gamitin mo lang. Nagtitiwala ako sa iyo. Ibabalik ko rin ang bangka bago magtakip silim. Kapag nakahuli ako, maghahati tayo sa makukuha ko. Sige, mag-ingat ka. Ate, humanda ka na lang sa sermon. Hindi ako naniniwalang may makukuha siyang magandang huli. Kapag nagasgasan ang bangka, at nawala ang lambat, huwag kang iiyak. Hinto. Dito mismo. May pugad ng lapu-lapu sa ilalim ng batuhan. Kapag kati ang dagat, dito nagtitipon ang mga isda. Ihulog mo na ang lambat. Kung hindi lang kita kinaawaan, hindi sasayangin ang dakilang pagong na ito ang natitira kong kapangyarihan. Ang dami nito. Ang isang lambat na ito ay katumbas na ng huli ng iba sa loob ng isang linggo. Wala pa yan. Sumunod ka lang sa akin mula ngayon. At titiyakin kong may huli ka araw-araw. May karne ka pa sa bawat kainan. Ang pangunguha sa dagat. Kayang-kaya kong makahanap ng magagandang bagay kahit nakapikit. Aling, tingnan mo. Ang perlas na ito. Magkano kaya ang halaga nito sa pilak? Hinding-hindi ko malilimutan ang kabutihang ginawa mo sa akin. Basta't may pagkain ako sa hinaharap. Hinding-hindi ka magugutom. Napakaliit na bagay. Tingnan mo nga iyang mukha mong parang ngayon lang nakakita ng ganyan. Ang mga bagay na itinuro lang ng pagong na ito. Paniguradong napakahusay, hindi ba? At saka, hindi ba't lahat ng kinakain mo ay dahil sa mga itinuro ko sa iyo? Nasaan ang bangka? Saan napunta ang bangka ng pamilya natin? Itay, lihim na ipinahiram ni ate ang bangka kay Chen Zhao. Kahit anong pigil ko, hindi ko siya napigilan. Tutupo. Ipinahiram mo sa kanya ang bangka natin. Iyan ang tanging inaasahan ng buong pamilya natin para kumain. Itay, sinabihan ko na si ate pero ayaw niyang makinig. Ang taong iyon, kahit ang sarili niyang ama at madrasta, ay itinakwil na siya at pinutol ang ugnayan sa kanya. Sino ang nakakaalam kung ano ang masamang balak niya? Paano kung ibenta niya ang bangka para magkapera? Ano ang gagawin natin? Paniguradong magdidildil ng asin ang buong pamilya natin. Itay, hindi ganyang tao si Kuya Chen Zhao. Sinabi niyang ibabalik niya ito bago magtakip silim. Kaya tiyak na ibabalik niya ito. Ikaw na pasaway na bata ka. May sarili ka ng pakpak ngayon, ano? At nagagawa mo pang pumanig sa ibang tao. Ngayong araw, bibigyan talaga kita ng leksyon. Itay, nabulag lang si ate ng lalaking iyon. Kung hindi ninyo siya bibigyan ng leksyon, ulitin niya lang iyan sa susunod. Mang Su, iningatan ko pong mabuti ang paggamit sa bangka ninyo. Walang kahit anong gasgas o sira ang katawan at sahig nito. Sinwerte po ako ngayon at marami akong nahuling isda. Iwan ko na po sa inyo ang 2 basket ng isda na ito. Ipinahiram lang po sa akin ni Xiaoyu ang bangka dahil nakita niyang gipit na ako. Kung may sisisihin kayo, ako na lang po ang sisihin ninyo. Huwag niyo na po siyang pahirapan o pagalitan. Ikaw lang ba talaga ang nakahuli ng lahat ng ito? Sa loob lang ng kalahating araw, nakatagpo po ako ng kawan ng mga isda. Sinwerte lang po talaga. Ito. Katumbas ito ng huli ni Itay sa loob ng ilang araw. Aba, mas may kakayahan ka pala kaysa sa sinasabi ng mga tao sa pamilya Chen. Ang bangkang ito
Kung kakailanganin mo sa hinaharap, huwag kang mag-atubiling pumunta rito at hiramin ito. Napakagulo talaga ng mga tao. Pati ba naman sa paghiram ng bangka ay nag-aaway pa sila. Mabuti na lang at mabisa ang mga isda ng pagong na ito. Pagkakita pa lang sa mga isda, tumahimik agad silang lahat. Diyos ko! Inay ko po. Ito ay pilak na bawal. Isang bihirang isda na sa malalim na dagat lang matatagpuan. Napakalambot at napakasariwa ng karne nito. Ang isang piraso nito ay katumbas na ng kalahating buwang kita ko. Saan mo ito nakuha, bata? Huwag kayong bibili. Ang mga isdang ito ay pag-aari ng pamilya Chen. Ninakaw ng batang ito ang bangka ng pamilya namin para palihim na pumunta sa dagat. Kaya ang lahat ng huling isdang iyan ay pag-aari ng pamilya Chen. Maaari mong kainin ang kahit anong gusto mo. Pero huwag kang magsalita ng kung ano-anong kasinungalingan. Paanong naging kasinungalingan yan? Makinig kayo at husgahan ninyo kami, mga kapitbahay. Ang bangka ay pag-aari ng pamilya Chen. Itinakwil at pinalayas ka na sa bahay, kaya anong karapatan mong gamitin ito? Ang mga nahuling isda ay dapat lang na mapunta sa pamilya Chen. Ngunit ang kapal ng mukha niyang nakawin ito at ibenta para sa sarili niyang pakinabang. Napakawalang konsensya mong bata ka. Tingnan ninyong mabuti ang ginagawa niya, mga kapitbahay. Ito ang opisyal na dokumento ng pagputol ng ugnayan ng pamilya. Mailagda ito ni Lolo Lizeng. At sinaksihan ng mga pinuno ng nayon. Ang bangkang ginamit ko ay hiniram ko sa pamilya Su. Tia Wang. Sino po ba kayo? Wala na tayong anumang ugnayan bilang magkamag-anak. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Nagkapirmahan na nga rito. Tapos lalapit ka pa para umangkin ng kamag-anak. Nang aapi ng isang bata. Napakakapal talaga ng mukha ng madrastang ito. Ganyan lang talaga ang kaya ng madrastang pinakasalan ni Matandang Chen. Bakit ka nakatunga nga riyan? Alis na. Humanda ka sa akin. Hindi pa tayo tapos. Binata. Ang iyong pilak na bawal. Magkano mo gustong ibenta? Kayo na po ang bahalang magpresyo. Ito ay isang likas na perlas ng dagat. Ang kalidad na ito, ang kintab na ito. Binata, saan mo ito nakuha? Napulot ko lang po sa dalampasigan. Lesiu. Napulot lang. Napakaswerte mo naman. Bibigyan kita ng 3 tael ng pilak. Kung ganoon, magtatanong muna ako sa katabi. Teka, wag muna. 4 na tael. 5 tael. Hindi ko na madaragdagan kahit 1 sentimo. Ang presyong ito sa bayan natin. Ay wala nang ibang makakapagbigay pa. Pilak na bawal at pambihirang perlas. Pinalayas ang batang ito ng pamilya Chen. Pero heto at yumaman pa. Tiyak na may kakaiba sa pagong na iyon. Chen Zhao. Hindi ka tao. Noong isang araw sa bangka, nagkunwari ka pang mabuting tao. Sabi mo pa, hindi ka kikita ng perang galing sa masama. Pero pagtalikod mo, kumuha ka ng isang bangka ng pilak na bawal. At nakakuha ka pa ng mga perlas. Gusto mo lang suluhin ang lahat. Pinaalis mo ako para ikaw lang ang yumaman. Tama nga ang tatay ko. Isa kang malas. Itinakwil ka na ng pamilya Chen. Tapos ako naman ang lolokohin mo. Sabay nating inihagis ang lambat na iyon. Bakit sa iyo napunta ang lahat ng isda? Kung hindi mo ibibigay ang kalahati sa akin ngayon. Hindi pa tayo tapos. Huwag mo nang ungkatin ang nangyari noong isang araw. Ang kalahati ng mga isdang ito ay kabayaran sa pagpapahiram mo ng bangka at pagtulong sa akin. Mula ngayon, lumakad ka sa sarili mong landas. At lalakad ako sa akin. Hindi ko naman sinabing humihingi ako ng isda. Galit lang ako dahil niloko mo ako. Kung sinabi mo lang sana agad na makakahuli ka ng ganito karami. Hindi sana ako nakipag-away sa iyo sa bangka. Kakaiba ka rin. Pinuntahan ka na nga rito para murahin. Binigyan mo pa siya ng isda. Ipinahiram niya sa akin ang bangka niya. Magkahiwalay na usapan iyon. Pero noong isang araw sa bangka, muntik na niyang ibenta ang pagong na ito. Bakit hindi ka nagtatanim ng galit? Hindi ka naman nabenta, di ba? Alaynan. Ikaw naman, mukhang mapagtanim ka ng galit. Matalas lang ang memorya ng pagong na ito.
Ang kagat na ito ay kabayaran sa muntik ng pagbebenta sa akin sa bangka noong isang araw. Patas na tayo. Wala pa rin kayong kaalam-alam. Nag-aalaga si Chenzo ng isang demonyong pagong. Nagliliwanag ang buong katawan nito ng ginto. Napakahiwaga at nakakatakot. Gumagamit siya ng pangkukulam para makahuli ng isda. Kung hindi sa kakaunting kakayahan niya, paano siya makakahuli ng ganoon karaming pilak na bawal? Demonyong pagong, anong demonyong pagong? Iyong puting pagong na iyon. Nakita mismo ni Gauda ng sarili niyang mga mata. Nagsasalita ito. Isa itong halimaw. Kasabwat ni Chenzao ang halimaw na iyon. Ginamit ang itim na mahika para simutin ang lahat ng isda sa dagat. Maaga o huli, magdadala iyan ng kapahamakan sa ating nayon. Para sa akin, pumunta na tayo roon ngayon din. Pilitin natin siyang isuko ang demonyong pagong. At palayasin sa nayon ng baisya. Marami tayo ngayon. Tingnan natin kung paano ka pa magmamayabang. Siya nga. Nag-aalaga siya ng demonyong pagong at gumagamit ng itim na mahika sa pangingisda. Kaya nasimot ang mga isda sa dagat. Paunti ng paunti ang huli natin sa nayon. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Ngayong araw, kailangan niyang isuko ang demonyong pagong. At kumpiskahin ang lahat ng huli niya. Tama, isuko ang demonyong pagong. Kaya pala wala akong mahuling isda nitong nakaraang 2 araw. Siya pala ang may gawa nito. Tingnan ninyong mabuti, mga tiya. Ang ikatlong tuntunin ng nayon. Kumain gamit ang sariling kakayahan. Huwag mang agaw ng pag-aari ng iba. At huwag manakit ng kapwa. Mula nang putulin ko ang relasyon sa aking pamilya, mag-isa akong nangingisda para mabuhay. Hindi ako nagnakaw o ng agaw. Kailan ko ba pinahamak ang mga tao sa nayon? Sa halip, natatandaan ko pa nga. Noong bumagyo noong nakaraang buwan. Tinangay ng alon ang lambat ni Mang Zhao. Ako ang lumusong sa tubig para bawiin iyon. Mang Zhao, hindi ba totoo ito? Noong nilalagnat ang anak ni Tiali. At wala ang asawa ninyo dahil nasa laot. Ako ang magdamag na pumunta sa bayan para kumuha ng doktor. Tiali, hindi ba tama ako? Tama ang sinabi niya. Kailan ba niya tayo pinahamak? Sinabi mo pa. Si Tiawang mismo ang pumutol ng relasyon sa kanya. Tapos ngayong nakikita niyang yumayaman na ito. Inudyukan niya tayong sumama sa kanya para manggulo. Ano ba talaga ang balak niya? Kayo, huwag kayong makinig sa mga kasinungalingan niya. Totoo ang tungkol sa demonyong pagong na iyon. Nakita iyon mismo ni Gauda ng sarili niyang mga mata. Sandali. Hindi ko naman sinabing demonyong pagong iyon. Ang sabi ko lang, nagsasalita ang pagong na iyon. Ang pagong na nagsasalita, hindi ba demonyong pagong pa rin iyon? Chenzao. May lakas loob ka bang ilabas ang pagong na iyon para makita ng lahat? Kung talagang nagsasalita ito. Ibig sabihin ay isa nga itong halimaw. Ayon sa batas ng nayon. Ang mga masasamang nilalang ay dapat palayasin sa nayon. Anong kaguluhan ito ngayong gabi? Lolo Lizeng, nag-aalaga si Chenzao ng demonyong pagong. Gumagamit siya ng itim na mahika sa pangingisda. Nagsasalita ang pagong na iyon, isa itong halimaw. Kailangan ninyo siyang palayasin sa nayon. Chenzao, magsalita ka. Lolo Lizeng. Umaasa ako sa sarili kong mga kamay sa pangingisda. Matagal nang pinutol ni Tiawang ang relasyon sa akin. Pero palagi pa rin siyang pumupunta rito para manggulo. Naiinggit lang siya sa mga nahuhuli kong isda. Kanina sa palengke. Pinaratangan niya ako sa harap ng marami na ninakaw ko raw ang bangka ng pamilya Chen. Umalis lang siya noong ilabas ko ang kasulatan ng pagputol ng relasyon. Ngayon naman, iba na ang kwento niya. Sinasabi niyang demonyong pagong ang alaga ko. Tanungin ko nga kayo. May napahamak na ba sa inyo dahil sa akin? May nakuha ba akong huli mula sa inyo? O may nagdanas ba ng kamalasan dahil sa akin? Tia Wang, pumirma na kayo ni Chenzao sa kasulatan ng pagputol ng relasyon. Wala na kayong kinalaman sa isa't isa. Paulit-ulit kayong pumupunta rito para manggulo. At nang aabala ng taga-nayon ng walang dahilan. May kaukulang parusa para riyan. Hindi naman ako nanggugulo ng walang dahilan. Ang pagong na iyon ay talaga namang. Tama na. Kapag nagpatuloy ka pa sa panggugulo, parurusahan ka ayon sa batas ng nayon. Magsyalis na ang lahat. Umuwi na kayo sa inyo. Hay! Ayos ka lang ba? Alagaan mong mabuti ang pagong na iyan. Huwag kang papahuli sa kanila o magbibigay ng dahilan para pag-initan ka. Maraming salamat po, Lolo Lizeng. Humanda kayong lahat. Darating ang araw na pagsisisihan ninyo ito. Ang matandang mangkukulam na iyon. Mas makulit pa siya sa mga pag-isa malalim na dagat na nakita ko. Sa susunod na bumalik siya, papatayin ko siya sa isang hampas lang ng aking kuko. Ling. Nakakapagsalita ka. Ehem. Wala akong sinabi. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ito sasabihin sa iba.
Sandali, may hindi tama. Iba ang amoy ng hangin mula sa dagat. Anong nangyayari? May malakas na bagyo at alon pagkalipas ng 3 araw. Doon sa malalim na bahagi ng dagat sa silangan. Masyadong malansa ang simoy ng tubig. Nabuhay na ako ng mahigit 1,000 taon. Hindi magkakamali ang pang-amoy ko. Kaya ng bagyong ito na magpataob ng mga bangkang pangingisda. At wasakin ang mga daungan. Sigurado ka ba? Mahigit 1,000 taon na akong naglalakbay sa dagat. Mas matagal pa ang panahong inilagi ko sa ibabaw ng mga alon kaysa sa edad ng mga ninuno mo. Ikaw na hindi pa nga tumitigas ang balat. Nangangahas ka pang pagdudahan ang pang-amoy ko. Pupuntahan ko si Lolo Lyseng. Yithi, sa tingin mo ba ay maniniwala sila sa iyo? Kuya Zew. Nabalitaan ko sa mga kanayo na lalayag ka raw sa dagat. Natahi ko na itong kapot mong gawa sa dayami. Gamitin mo muna ito pansamantala. Nag-abala ka pa talagang pumunta rito. Nabasa ka ba ng ulan? Halika, pumasok ka muna para sumilong. Xiaoyu, may kailangan akong sabihin sa iyo. Sinabi sa akin ni Aling kanina na magkakaroon ng malakas na bagyo pagkalipas ng 3 araw. Tiyak na hindi maniniwala sa akin ang karamihan sa mga matatandang mangingisda rito. Pero kung talagang darating ang bagyo, mawawasak ang lahat ng mga bangka sa dalampasigan. Naniniwala ako sa iyo. Kung sinabi mong mayroon, siguradong mayroon nga. Aba, may borda pang ang isda sa kapote. Natatakot ba ang iba riyan na baka hindi mahanap ang daan pa uwi kapag pumalaot? Kaya ba nilagyan ng palatandaan? Ehem. Huy, ikaw na isang paslit na wala pang ang alam. Saang bahagi ng buwang ito magkakaroon ng malakas na bagyo? 40 taon na akong nabubuhay sa pangingisda sa dagat. Kung kailan mo gustong magkabagyo, magkakabagyo nga. Mas magaling ka pa ba sa hari ng dagat? Ilang araw ka palang bang nangingisda, kabataan? At akala mo ay alam mo na ang lahat. Ang tungkol sa lagay ng panahon ay hindi katulad ng paghahanap mo ng makakain sa dalampasigan. Na malalaman mo lang sa pagpulot ng ilang kabibe, Dithi. Chen Zhao. Ang babalang ito tungkol sa bagyo. Sino ang nagsabi sa iyo? Ano po kasi? Napansin ko po sa lagay ng langit. Iba ang kulay ng tubig dagat. Maging ang mga ulap ay kakaiba rin. Basta, may hindi talaga tama. Itinuro po sa akin ng aking ina noon. Ilang taon na bang yumaw ang ina mo? Gaano ka pa kalaki noon? Ano naman ang matatandaan mo roon? Anak, magaling kang ang mangingisda. Pero ang tungkol sa bagyo at alon, huwag ka nang mag-alala ng walang kabuluhan. Magsyalis na kayo, sige na. Hay, wala pang gata sa labi. Hindi pa maaasahan sa mga gawain. Isang grupo ng mga matatandang parang buro. Maalat na nga, panis pa. Kapag humampas na ang alon sa mga mukha nila, tingnan natin kung makadada pa sila. Sa oras na iyon, pagbuka ng bibig nila, magbubuga muna sila ng mga damong dagat. Tandaan mong mabuti ang tula. Sa una at 15, tataas ang tubig. Sa 3 at 18, bubukas ang agos. Uurong ang tubig ng 3 araw. At ang mga kawan ng isda ay babalik. Ihulog ang lambat 1 oras bago magsimulang umurong ang tubig. Sa ilalim ng batuhang iyon ay may malalim na kanal sa dagat. Kapag umurong ang tubig, aagos ito pabalik. At magtitipon ang lahat ng isda sa bunganga ng kanal. Doon mo ihagis ang lambat. Ang isang lambat na ito ay katumbas na ng halos kalahating buwang huli mo noon. Tingnan mo nga ang mukha mong parang hindi nakakita ng pera. Nasa huli pa ang mga magagandang bagay. Doon sa matarik na bato, may lalim na 10 metro. Puno ito ng mga ligaw na abalon. Pinakaligtas kapag tuluyan ng umurong ang tubig. Mangapa ka patungo sa hilaga. Iba talaga ang pakiramdam kapag sarili mong bangka ang gamit mo. Hindi mo na kailangang umasa sa mood ng iba. Kung ganoon, ang mood ko naman ang dapat mong tingnan. Ang kalidad ng malaking dilaw na isdang ito. Pula ang hasang at matigas ang laman. Kahit kalahating buwan, walang makikitang ganito sa merkado. Napakalinaw ng mga guhit sa shell ng abalon na ito. Siguradong hindi bababa sa 5 taon na ito. Hijo, saan mo nakuha ang mga ito? Nakuha ko po sa pangangalap sa dalampasigan. Pangangalap sa dalampasigan. Baka naman ninakawan mo na ang palasyo ng hari ng dagat. Magkano ang gusto mo? Kayo na po ang bahalang magpresyo. Sandali lang. Mukhang kalmado ka at hindi nagmamadali, Hijo.
Bibilhin ko ang lahat sa halagang 80 tael ng pilak. Napakaganda talaga ng kalidad nito. Kaya naman pala, yumaman pa siya matapos palayasin sa bahay. Ang pagong na ito ay hindi isang halimaw, kundi isang maswerteng nilalang. Kaya nitong maghanap ng mga kawan ng isda. Kaya rin itong maghanap ng mga kabibi. At ang shell nito ay nagkakahalaga pa ng 1,000 tael ng pilak. Paano nagkaroon ng ganito ang isang mahirap na batang pinalaya sa sariling bahay? Kung mapapasakin lang ang pagong na iyon. Boss, may itatanong lang ako sa inyo. May halaga ba ang shell ng pagong? Walang gaanong halaga ang ordinaryong shell ng pagong. Pero ang shell ng 1,000 taong gulang na mahiwagang pagong. Iba na ang usapan doon. Hindi bababa sa 100 tael ng pilak ang halaga niyan. At kung maganda ang kalidad, maaari pa itong mabenta ng ilang libo. Bakit, mayroon ka ba? Nagtatanong lang po ako. 1,000 tael ng pilak. Sapat na iyon para makabili ng 10 tindahan sa bayan. Kung mayroon ka talaga niyan, dalhin mo rito sa aking tindahan. Huwag kang magmayabang dito nang wala namang maipakita. Ano ba iyan? Ang hilig nilang mangmaliit ng tao. Maghintay lang kayo. Kapag nakuha ko na ang pagong na iyon, luluwa ang mga mata ninyo sa gulat. Maghintay lang kayo. Hindi ko ito kayang gawin mag-isa. Kailangan kong maghanap ng makakasama. Makuha ko lang ang pagong na iyon. Anong ginagawa mo rito? Nakaharang ka sa pag-aayos ko ng mga gulay. Ang pagong ni Chen Zhao. Nakita mo na ba? Huwag mo nang banggitin ang walang kwentang pagong na iyon. Dahil lang sa pagong na iyon. Napahiya ako sa harap ng buong nayon. Bakit mo ba tinatanong sa akin yan? Ilang araw kong sinundan ang pagong na iyon. Kaya nitong umakit ng kawan ng isda. Nakakatukoy din ito ng mga nakatagong bahura. At nakakahanap pa ng mga kabibi sa buhangin. Sabi ng may-ari ng tindahan ng antigo sa bayan. Nagkakahalaga raw ng 1,000 pilak ang bao ng pagong na iyon. Magkano ka mo? 1,000 pilak, walang bawas kahit isang kusing. Kung maganda ang kalidad, maaari pang madagdagan ang presyo. 1,000 pilak. Sapat na iyon para makahanap ng 3 asawa para kay Shito. Tiya, matagal mo na namang hindi gusto ang batang iyon. Sabihin mo, paano natin hahatiin ang pera? Tiya, magkasosyo tayong dalawa. Ilayo mo si Chen Zhao. Ako naman ang kukuha sa pagong. Kapag naibenta na, hati tayo sa kalahati. Hati sa kalahati, sige. Usapan na iyan. Huzi, bakit napakabait mo yata sa akin ngayon? Nakatagpo ka ba ng pera? Hindi po. Naisip ko lang po kung paano nyo ako itinaguyod ng mag-isa. Nang hindi man lang nakakaranas ng maginhawang buhay. Naku, Huzi. Kahit mahirap lang tayo. Huwag na huwag kang tatahak sa maling landas. Inay, huwag kayong mag-alala kapag nagkapera na ako. Kukuha ako ng manggagamot para gamutin ang inyong mga mata. Para makakain kayo ng kaning puti araw-araw. Mula ngayon, hindi na tayo maghihirap kailanman. CJ. Aasahan iyan ang iyong ina. Lolo Lizeng. Tinangay po ang bangka. Nagkatotoo ang lahat ng sinabi ng batang si Chen Zhao. Tawagin niyo si Chen Zhao, bilis. Chen Zhao, makikinig kami sa iyo. Ano ang gagawin natin ngayon? Talian ng makapal na lubid ang lahat ng bangkang hindi pa napatitibay. Ibaon ng 3 talampakan ang mga tulo sa daungan at patungan ng mga bato. Dalhin ang lahat ng kagamitan sa pangingisda mula sa dalampasigan patungo sa bulwagan. Lahat na nakatira malapit sa dagat, lumikas sa bulwagan para sa kaligtasan. Narinig niyo ba ang lahat? Gawin ninyo ang sinabi niya. Hindi kayo nakinig sa payo noon. Ngayong tumaob na ang bangka, saka kayo nagmamadali. Chen Laoshi. May nangyari sa daungan. Ang mga bangkang nakadaong ay hinampas ng alon sa mga bato. Ang lumang bangka mo ay nabasag din. Napakalaki mong tanga. Ang tanda-tanda mo na. Naglalakad ka lang, nadapa ka pa. Mabuti na lang at nadapa ka. Anong ibig mong sabihin? Sabihin mo agad kay Chen Zhao.
Na hindi ka na makagalaw dahil sa pagkadapa mo. At nakahiga ka lang sa kama, hindi makabangon. Para pumunta siya rito para makita ka. Hindi ko siya tatawagin. Nilagdaan na namin ang kasunduan na putulin ang aming ugnayan. Kanya-kanya na kaming buhay. Shen Laoshi, wag mong sagarin ang pasensya ko. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto ko siyang paalisin sa kubo. Pigilan mo siya rito. Habang kukunin naman ni Zuhu ang pagong na iyon. Kapag nagtagumpay tayo, makakakuha tayo ng 500 pilak. Hindi pwedeng nakawin ang pagong. Iyon ang buhay ni Chen Zhao. Hindi pa ba sapat ang panggugulo ninyo noong nakaraan? Ang pagnanakaw sa iba ay labag sa batas. Galing naman talaga sa dagat ang pagong na iyon. Kung sino ang makakuha sa kanya ito. Kung pwedeng kunin ni Chen Zhao. Bakit hindi pwede kay Zhou Hu? Hindi talaga pwede. Hindi ko gagawin yan. Hindi mo gagawin. Kung hindi mo gagawin, magugutom ang pamilya natin. Yumaman na iyang magaling mong anak. May pakialam ba siya sa iyo? May pakialam ba siya kay Shito? Ipinagtatanggol mo pa siya. Akala mo ba tatawagin ka pa niyang ama? Tingnan mo si Shito, ang tanda na niya. Hindi pa rin makahanap ng mapapangasawa. Tingnan mo naman si Chen Zhao. Ang pilak na bawal, ibinebenta ng peraso. Bawat benta ay nagkakahalaga ng 12 ng pilak. Hindi mo ba naiisip yan? Kapag nakuha na natin ang perang iyon, hahanapan agad natin si Shito ng mabuting mapapangasawa. Sa susunod na taon, bibigyan ka na niya ng malusob na apo. Doon pa lang magiging matatag ang pamilya Chen natin. Humiga ka lang dyan. Hayaan mong si Shito ang tumawag sa kanya. Patagalin mo lang siya ng kasing tagal ng isang patpat ng insenso. Ang natitirang gagawin. Si Zhou Hu na ang bahala. Tia Wang, hindi ordinaryong nilalang ang pagong na iyon. Sinabi ni Gaudan na nagsalarita ito. Parurusahan tayo kapag ninakaw natin ito. Parusa. Ang 500 pilak ay sapat na para makapag-asawa si Shito ng 3. Sapat na para mabuhay tayo ng marangya habang buhay. Ikaw na duwag, ayaw mo ba ng magandang buhay? Gusto ko. Humiga ka nga riyan. Ngayong araw, kailangan mong magkunwari. Gusto mo man o hindi. Shito, pumunta ka sa kubo. Sabihin mo sa malas na iyon. Nalumpo na ang ama niya. At gustong makita siya. Opo, ina. Pupunta na ako agad. Kuya. Si ama. Nadapa si ama. Nadulas siya sa daungan. Napakalakas ng bagsak niya. Hindi na niya maigalaw ang mga binti niya. Hindi na siya makababa sa higaan. Tutu. Parang mamamatay na siya. Puntahan mo na siya agad. 1000 taon na ako, ngunit hindi pa ako nadulas kahit kailan. Ang ama mo, ilang dekada pa lang nabubuhay, lumpo na agad. Arling, hintayin mo ako rito sa kubo. Babalik din ako agad. Huwag kang pumunta, bitag iyan. Noong kabataan ng ina mo nang mangisda siya sa dalampasigan. Kumuha lang siya ng sapat na makakain. At ibinalik sa dagat ang maliliit na isda at hipon. Itinuro niya sa iyo na mabuhay mula sa dagat. Nang may paggalang at huwag itong ubusin. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng iyon? Paano mo nalaman? 1,000 taon na akong nabubuhay sa dagat na ito. Noong bata pa ang ina mo. Nakita ko na siya. At ikaw. Itinapon mo ang lahat ng tuntuning itinuro niya sa iyo. Natuto ka pang magnakaw. At naglakas loob pa na lasunin ako. Ang mga taong makasarili. Na kumuha ng mga pag-aari ko. Ay kailangan ding magbayad balang araw. Kapag ibinenta mo ako. Parurusahan kayong dalawa ng iyong ina. Parusa. Kapag may pera na ako. At naipagamot ko na ang mga mata ng aking ina. Tatanggapin ko ang anumang parusa. Pupunta ako sa bayan para tawagin ang negosyante ng antigong kagamitan. Manatili ka lang ng tahimik sa imbakan ng kahoy. Akala mo ba ay makukulong mo ako gamit ang lumang lubid na ito? Kapag naputol ko na ito, tingnan natin kung paano kalalaban sa akin. Hindi naman talaga ganoon kalubha ang lagay niya. Kinausap lang niya ako tungkol sa kung ano-anong bagay buong umaga. Binabanggit pa ang tungkol sa nanay ko. May hindi tama. Nakita niyo ba si Aling? May nakakita ba sa aking Aling? Kuya Zhu, anong nangyari? Nawawala si Aling. May pumunta sa kubo. O, hinahanap mo ba ang pagong mo? Ang bagay na may 4 na paa. Kusa na sigurong tumakas.
Anong sinabi mo? Sabi ko, kusa na sigurong tumakas. Kayo ba ang may gawa nito? Saan nyo ito dinala? Ikaw na salot na pagong, gusto mo pa talagang tumakas. Buwisit, kung hindi lang ako nasugatan noon. At nalason pa ng pampatulog ngayon. Wala akong kalakas-lakas sa buong katawan. Hindi sana ako magpapagapo sa matandang hukluban na ito. Bakit ka nagpapatumpik-tumpik? Kilos na, bilisan mo. Ganyan nga. Bantayan mo itong mabuti. Doon muna ako sa kabila para magmatsyag. Kapag dumating na ang negosyante ng Antigo, ibenta agad natin. Natanong ko na ang lahat. Walang nakakita sa kanya kahit isa. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko sana siya iniwang mag-isa sa kubo. Azeu. Walang silbi ang iyong ama. Ang pagong mo ay nasa imbakan ng panggatong sa bahay ni Zuhu. Ikaw na matandang walang kamatayan. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Azeu, huwag mong pakinggan ang mga sinasabi ng ama mo. Nalilito na siya dahil sa sakit. May lagnat ang ama mo nitong mga nakaraang araw. Kaya kung ano-ano ang sinasabi niya. Xiaoyu. Pumunta ka sa bahay ni Lolo Laizeng. Ang tindahan ng Antigo sa tapat. Sarado ngayon. Umalis kaninang umaga si tagapamahalang Feng papuntang probinsya para maghanap ng paninda. Nag-iwan siya ng bilin bago umalis. Na hindi siya makakabalik ngayon. Bumalik ka na lang bukas. Bukas. Malinaw na nangako siyang hihintayin ako sa tindahan ngayon. Kung ganoon, hindi ko na alam. Kung kailan naman gayon pa siya umalis. At pumunta pa talaga sa probinsya ngayon. Sa wakas ay nakuha ko na ito ng may kahirapan. Tapos pumalpak naman dito. Bakit ngayon ka lang dumating? Hinayaan mo pang mawala ang pagong na ito. Anong nangyari kay Huer? Bakit napakaraming tao sa bahay natin? Ina, nagkamali po ang inyong anak. Nabulag po ako ng kasakiman. Si Zuhu ay nagnakaw ng pag-aari ng iba. At nagkulong ng isang sagradong nilalang. Ayon sa batas ng ngayon, tatanggap siya ng 10 hampas ng pamalo. At 3 buwang sa pilitang pagtatrabaho. Tinatanggap mo ba? Tinatanggap ko po. Tinatanggap ko. Sandali. Hahaha, Azeu. Kailangan ko nang umuwi para ipagluto ang ama mo. Mabuti naman at nahanap mo na si Aling. Aalis na muna ako. Hindi kailangang magmadali sa pagluluto. May isang tanong lang ako. Tungkol sa pagnanakaw ni Zuhu sa pagong. May kinalaman ba kayo rito? Huwag mo akong pagbintangan ng walang ebidensya. Ano namang pakialam ko kung nagnakaw siya? Malinis ang aking konsensya. Paano ko naman magagawa ang ganyang uri ng pagnanakaw? At sinasabi mo pang wala kang kinalaman. Nakita ko mismo noong nakaraang gabi sa labas ng bakod ng bahay ni Zuhu na may ibinubulong sa kanya. Tama nga. Kung wala kang itinatago, bakit ka nagmamadaling tumakbo ngayon? Tia Wang, ang tungkol sa pagnanakaw sa pagong. Kasabwat ka ba talaga rito? Wala akong kinalaman. Si Zuhu mismo ang may gawa. Sinabi niyang ililigaw niya si Chen Zhao. At kukunin ko naman ang pagong. Pagkatapos ay paghahatian namin ang pantay ang benta. Sinungaling. Isang malaking paninirang puri yan. Malinaw na ikaw ang nasilaw sa pera. Tapos ngayon ako pa ang sisisihin mo. Nangangatwiran ka pa. Pumirma na kayo sa kasunduan ng pagtatakwil. Pero panay pa rin ang panggugulo mo sa kanya. Ngayon naman, nakipagsabuatan ka pa para nakawin ang pagong. Bakit napakasama ng puso mo? Nga. Noong nakaraan, nanggulo ka sa kubo niya. Ngayon naman, nagnakaw ka ng pagong. Kamalasan talaga ni Chen Laoshi na mapangasawa ang isang mapanggulong tulad mo. Isang malaking kamalasan sa pamilya, Dithi. Tia Wang. Dahil sa pang-udyok mong nakawin ang pagong. At pakikipagsabuatan sa paghahati ng pera. Bagamat kasabwat ka lang. At hindi ikaw ang mismong kumuha. Dahil ito ang unang pagkakasala mo. Parurusahan kitang magtrabaho sa putikan ng nayon sa loob ng kalahating buwan. At bawal ang magtamad-tamaran. Akong si Lolo Laizeng. Kapag nanggulo ka pa, ituturing kitang kasing sala ng magnanakaw. At palalayasin kita sa nayon, Dithi.
Iyan ang napapala ng mga nang-aapi sa pagong na ito. Ahling, luto na ang sabaw. Nilagyan ko ito ng kaunting luya ngayon. Para matanggal ang lansa. Anong sabaw yan? Sabaw ng isda. Maagang pumunta si Kuya Zo sa daungan para pumili ng pinakamatabang pilak na bawal. Libong taon nang nabubuhay ang pagong na ito. Mas marami pa akong nainom na tubig alat kaysa sa nainom mong tubig sa buong buhay mo. Pero ang sabaw na ito, napakalasa, pakiramdam ko ay lalambot pati ang shell ko sa sarap. Kung ikukumpara sa matabang na hamog ng bundok Lingshan, para lang silang walang lasang tubig. Mabuti naman at nagustuhan mo. Kapag gumaling ka na, ipagluluto kita nito araw-araw. Ikaw na tao ka. Aalagaan at protektahan ka rin ang pagong na ito sa hinaharap. Aray, masakit. Isa akong sagradong nilalang. Pwede bang dahan-dahanin mo naman, Diffie? Ang mga guhit ng ulap sa shell ko. Kapag nagasgasan mo yan, huwag mo akong sisisihin kung mawalan ako ng bisa. Sabi mo ay isa kang mahiwagang pagong na may libong taong gulang. Mahiwagang pagong pero takot sa sakit. Sinong nagsabing takot ako sa sakit? Ang ibig kong sabihin, natatakot lang akong baka sa bigat ng kamay mo ay masira ang magandang disenyo ng shell ko. Ang ganda ng itsura, ang kulay at ang kalidad ng karne. Ikaw na bata ka, mukhang. Ninakawan mo yata ang palasyo ng hari ng dagat. Boss, saan galing ang isdang ito? Huli ng isang binata mula sa nayo ng Baisha. Bakit mo na itanong? Kasi ang ganitong kalidad. Kahit kalahating buwan ay hindi ka makakakita ng ganyan sa merkado. Paano nagkaroon ng ganoong kakayahan ang isang mahirap na mangingisda? Baka sinwerte lang. Shenzhou ang pangalan ng batang iyon. Taga na yun ng Baisha. Pinalayas siya ng kanyang madrasta 3 buwan na ang nakalipas. Dati nga ay wala man lang siyang maayos na bangkang pangingisda. Pero ngayon, halos araw-araw na siyang nagdadala ng mga mamahaling huli sa bayan. Isang mahirap na tao lang siya 3 buwan na ang nakalipas. Pero ngayon ay nakakahuli na siya ng ganito kagagandang isda. May alaga raw siyang pagong sa kanyang kubo. Sabi ng mga taga na yon. Hindi ordinaryong nilalang ang pagong na iyon. May mga guhit ng mapalad na ulap sa talukap nito na nagliliwanag. Nagkagulo pa nga noong mga nakaraang araw. May nagnakaw sa pagong na iyon. 1,000 taong gulang na mahiwagang pagong. Kaya naman pala, kung talagang mapaghimala ang pagong na iyon tulad ng sa alamat. Hindi lang malalaking dilaw na isda. Pati ang mga pambihirang yaman sa malalim na dagat. Mga korales, perlas, at higanting taklobo ay makukuha natin. Iyan ay daan-daang libong tael ng pilak bawat taon. Ihanda ang pasanang upuan, papasok tayo sa nayon bukas. Titingnan ko nga kung ang mahirap na batang iyon na pinalaya sa sariling bahay. Kung paano niya nasolo ang ganyang kayamanan. Sumagwan ka patungong Timog Silangan. May magagandang bagay sa bahaging iyon ng dagat. 1,000 taon kong tiniis na walang sinasamahang tao roon. Swerte mo ngayon. Hinto, dito mismo. May 1,000 taong gulang na bahura ng talaba sa ilalim. Kapag lumaki ang tubig, nagtitipon ang mga isda sa bahaging ito. Kapag kumati naman ang tubig, lumilitaw ang bahura sa ibabaw ng dagat. Hintayin mong kumati ang tubig bago mo ihagis ang lambat. Ihagis mo sa gilid ng bahura. Oras na. Aling, ano ang mga ito? Sa buong buhay ko. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong huli. Ngayon mo lang nakita, di ba? 1,000 taong gulang na talaba. Ibinibenta iyan ng per piraso sa merkado. Ang isa nito ay katumbas ng 1 buwan mong panghuli ng isda noon. Ang pulang lapu-lapu na ito. May bibenta mo sa napakamahal na halaga sa restoran sa bayan. Tungkol naman sa 2 alimasag na ito mula sa malalim na dagat. Kapag nakapagpatayo ka na ng bagong bahay, lutuin mo na lang at kainin mo. Tumayo ka nga riyan. Aling, simula noong araw na iniligtas kita. Palagi mo na akong tinutulungan. Pinainit mo ang kubo ko. Tinuruan mo akong magbasa ng alon. Sinamahan mo akong maghanap ng mga isda. At kumuha ng mga perlas para sa akin. Kung wala ka, hanggang ngayon ay nakatira pa rin ako. Sa sirang kubo na tumutulo kapag umuulan. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Ikaw talaga, tumayo ka na nga. Hindi uso sa akin ang pagluhod. Kung pasasalamat naman ang pag-usapan. Ikaw ang unang nagligtas sa akin. Noong oras na iyon, 3 araw akong nasabit sa lambat. Halos mamatay na ako nang iligtas mo ako. Kaya patas na tayo. Ngayon,
Ikaw na lang ang tanging tao sa mundong ito na pinagkakatiwalaan ko. Kapag naibenta na natin ang mga huling ito, magpapatayo tayo ng bagong bahay. May pader na bato at malaking tansong kandado. Para wala nang makapagnanakaw sa iyo muli. Sige, pero dapat magkasundo muna tayo. Sa akin ang silid na may bintanang nakaharap sa timog. Doon ka naman sa silid sa hilaga. Dapat malaki ang tulugan ko. At malapad ang pasamano ng bintana. Gawan mo rin ako ng paliguan sa bakuran. Para may mapagbabadan ako kapag wala akong ginagawa. Dapat kasama lahat ng iyan sa plano. Walang labis, walang kulang. Narinig mo ba? Hoy, sino iyon? Ang garbo naman ng pagdating nila. Mukhang si Zhang Wankai, ang makapangyarihang negosyante ng isda sa bayan. Ano ang ginagawa niya rito sa nayon natin? Ikaw ba si Chen Zhao? Sino po kayo? Siya ang aking amo. Ang tunay na may-ari ng tindahan ng isda ng pamilya Zhou sa bayan. Ang lahat ng paninda sa buong daan ng pamilihan ng isda ay kailangang dumaan muna sa aking amo. Nabalitaan naming mayroon kang mahiwagang pagong dito. Sadyang napadaan ako para tingnan ito. May sugat ito. Huwag mong hawakan. Napaka-interesante mo, bata. Ang huli mong malalaking isda at talaba. Maganda talaga ang kalidad. Pero alam mo naman, lahat ng tindahan ng isda sa bayan ay hawak ko. Kapag hindi ako pumayag, wala ka kahit isang isdang maibibenta. 1,000 pilak. Ibenta mo sa akin ang pagong na ito. Bukod pa rito ang mga isda mo. Bibilhin ko sa presyong pampamilihan at dadagdagan ko pa ng 30%. Sa mga susunod mong mahuling isda, kukunin na lahat ng mga tindahan ng pamilya Zhang. Sapat na para makapagtayo ka ng pinakamagandang bahay na bato sa nayong ito. Hindi ko ibebenta. 2,000 pilak. Sinabi ko nang hindi ko ibebenta. Tiese, bata, huwag kang masyadong matigas ang ulo. Sa lugar na ito, walang napapala ang sinumang kumakalaban sa akin. May buhay ito. Hindi ito paninda. Kahit 2,000 pa yan. O 10,000 pilak pa, hindi ko pa rin ibebenta. Kung gusto ninyong kumain ng isda, maibebenta ko sa inyo ang mga mahuli ko. Pero si Ahling, walang sinumang pwedeng humawak sa kanya. Hanga ako sa lakas ng loob mo. Pero hindi nakakabusog ang paninindigan. Huwag mong kakalimutan kung saan mo ibebenta ang mga isda mo. Ako lang ang nagpapasya. Ang mukha ng matabang iyon. Mukhang isdang hito na naagawan ng pagkain. Mukhang hindi man lang umiti sa buong buhay niya. Hays! Hindi mahalaga kung umingiti siya o hindi. Ang kinakatakutan ko ay baka gawan tayo ng masamang pakana kapag tumalikod siya. Hindi pa nagtatapos ang laban na ito. Ano ang kinakatakutan ninyo na buhay ako ng 1,000 taon? Sinong tao na ang hindi ko nakita? Ang tulad niyang uri. Para lang siyang matabang isdang blowfish sa ilalim ng dagat. Kahit paano nakakain ang blowfish. Nakamamatay ang laso ng blowfish. Ang taong tulad niya ay hindi papayag na matapos na lang ng ganito. Mang Liu, ang mga huli ngayong araw. Chen Zhao. Hindi ko matatanggap ang mga isda mo ngayong araw. Bakit po? Hindi sa ayaw kong kukunin. Naglabas ng utos ang nasa itaas. Sinabi ni Ginoong Zhang. Sa lahat ng tindahan ng isda sa buong kalye. Sino mang kumuha ng paninda mula sa nayon ng Baisha, ay hindi na makakapagbenta ng kahit ano sa bayang ito. Hindi lang ako. Kahit itanong mo pa sa buong pamilihan ng isda, walang maglalakas loob na kumuha. Naiintindihan ko po. Chen Zhao. Sino ba ang nakatunggali mo? Si Ginoong Zhang ang pinakamalaking negosyante ng isda sa bayan. Kapag ginipit ka niya, ayos lang po kung ayaw nilang bumili rito sa bayan. Magbebenta ako sa ibang lugar. Wala na tayong magagawa nito. Dati-rati 30 barya bawat kilo ang pilak na bawal. Ngayon ay ibinaba ng 15 barya na lang. Kahit pambili ng pagkain, hindi man lang maibalik. Sinasabi mo pa nga, ang isang basket ko ng lapu-lapu. Dati ay nabibenta ng hindi bababa sa 2 pilak. Ngayon, parang nagkasundo ang mga tindero ng isda. Sabay-sabay nilang binabaan ang presyo. Ayaw talagang magdagdag kahit konti. Malinaw na utos ito ni Zhang Wankai. Hindi lang basta pagbaba ng presyo ito. Sadyang pinatatamaman nila si Chen Zhao. Kung hindi dahil sa pagkakasalungat ng batang iyon kay Ginoong Zhang, dadamayin ba nila ang buong nayon natin? Mabuti pa siya. Nagmatigas ka lang para sa sarili mong dangal. Kaya nadamay pa ang buong nayon. Totoo nga. Maayos naman sana ang pakikitungo ni Ginoong Zhang sa atin. Pero matigas ang ulo niya at ayaw ibenta ang pagong. Galit na galit tuloy ito sa atin ngayon. Ngayon, ginigipit niya ang merkado ng isda para maghiganti. Bakit kailangan nating madamay sa gulo niya?
Tara, puntahan natin siya. Nagsimula ang gulo dahil sa kanya. Kaya dapat siyang managot sa buong nayon. Hindi pwedeng magutom ang buong nayon dahil sa kanya. Sandali. Mga tiyo, ano pong nangyayari? Chen Zhao, nagtatanong ka pa kung ano ang nangyari. Dahil lang sa ayaw mong ibenta ang walang kwentang pagong na iyon. Ginalit mo si Ginoong Zhang. Ngayon, binababaan ng lahat ng tindahan ng isda sa bayan ang presyo ng huli natin. Hindi na natin maibenta sa tamang halaga ang mga isda natin. Magugutom na lang ba ang buong pamilya natin? Tama. Huwag mo kaming idamay sa pagpapanggap mong bayani. Gusto ni Ginoong Zhang ang pagong. Bakit hindi mo na lang ibigay sa kanya? Napakaraming pilak ang inaalok niya, na hindi mo kikitain sa buong buhay mo. Kailangan mo ba talagang idamay kaming lahat sa kamalasan mo? Ngayong araw, kailangan mong magbigay ng malinaw na sagot. Alin sa dalawa, humingi ka ng tawad kay Ginoong Zhang. At ibenta ang pagong. O gumawa ka ng paraan para maibenta ang mga isda natin. Kung hindi, hindi kami papayag. Makinig po muna kayo sa akin. Hindi ang pagong ang talagang gusto ni Ginoong Zhang, kundi ang kontrolin ang negosyo sa dagat na ito. Kung ibebenta ko ang pagong ngayon, bukas ay makakahanap pa rin siya ng ibang dahilan para baratin tayo. Hindi tayo mabubuhay kung lagi na lang tayong yuyuko sa kanya. Madaling sabihin yan. Kung hindi tayo yuyuko, ano namang gagawin mo? Kaya mo bang gawing pera ang mga isdang ito sa isang iglap? Kung hindi tayo makakabenta sa lokal na merkado, maglayag tayo sa malayong dagat. Mangisda tayo sa malalim na bahagi ng dagat sa silangan. At direktang makipagtransaksyon sa mga dumaraang dayuhang mga ngalakal. Iiwasan natin ang teritoryo ni Ginoong Zhang. Nabalitaan ko na. Doble ang presyo ng pagbili ng mga dayuhang mga ngalakal kumpara sa bayan. Sa malayong dagat. Nagbibiro ka ba? Maraming nakatagong bato at malalaking alon doon. Mula pa sa mga ninuno natin, sa tabing baybayin lang tayo nangingisda. Sino ang mga ngahas na pumunta sa malalim na bahagi? Paano kung maligaw tayo o lumubog ang bangka natin? Kaya mo bang panagutan iyon? Kabisado ko ang ruta. Alam ko kung nasaan ang mga nakatagong bato, agos ng tubig at kumpol ng mga isda. 2 araw at 1 gabi lang ang balikan. Sasabay lang tayo sa agos ng dagat. Napakaligtas nito. Pero kailangan natin ng 12 bangka para bumuo ng plota. Ang pondo para sa pagkumpuni ng bangka at mga pagkain. Ako ang magbabayad ng kalahati. Sigurado ka ba talaga riyan? 12 bangka ito. At buhay ng 12 ng tao ang nakataya. Itataya ko ang sarili kong buhay para rito. Kapag nagtagumpay tayo, hindi na kailanman aasa ang buong nayon sa pasya ni Ginoong Zhang. At kung mabigo naman, babayaran ko ang lahat ng mawawalang pera. Tutal, kung mananatili tayo rito, unti-unti rin naman tayong mamamatay sa gutom. Mabuti pang sumugal na tayo. Sasama ako sa iyo. Sasama rin ako. Ang pinakamasama lang namang mangyayari ay ang lumutang sa dagat ng 2 araw. Mas mabuti na iyon kaysa magutom sa bahay. Napagkasunduan na. 1 bangka. 2 bangka. Ipunin mo ang mga tao ngayon at ihanda ang mga supply. Bukas ng umaga ay maglalayag na tayo. Sa pagkakataong ito, pupunta tayo sa malayong dagat. Masyadong maraming tao. Hindi kita pwedeng isama. Bakit? Natatakot ka bang mapagkamalang halimaw ang pagong na ito at kapusin ng mga kasamahan mo? Takot lang akong baka mapahamak tayo sa dulas ng dila mo. At magalit ang mga dayuhang mga ngalakal. Yes 1000 taon nang nabubuhay ang pagong na ito. Sino pa bang tao ang hindi ko pa nakasalamuha? Ikaw nga riyan. Ang malalim na pangisdaan sa silangan. Tinuruan na kita tungkol doon noon. Tanda mo pa ba ang gabay sa paglalayag? Umalis kapag kati ang dagat, bumalik kapag pataas ang tubig. 3 degree patungong timog silangan. Iwasan ang mga nakatagong bato. At sumabay sa agos ng dagat. Iyan lang ba ang natandaan mo? Sa lahat ng itinuro ko sa iyo. Pumasok lang ba sa kaliwang tainga mo at lumabas sa kanan ng ganoon kabilis? Tukuyin ang hilaga gamit ang mga bituin. Tantyahin ang alon gamit ang hugis ng buwan. Mahina ang alon kapag bagong buwan. Malakas naman kapag kabilugan ng buwan. Hindi masama. Mabuti naman at hindi mo ibinalik sa dagat ang lahat ng itinuro ko sa iyo. Hindi ako makakasama sa iyo sa pagkakataong ito. Kung sakaling may mangyaring hindi maganda, gumuhit ka lang ng pagong gamit ang uling sa papel. At darating agad ako para tulungan ka. Walang mangyayaring masama. Hintayin mo ako rito hanggang sa makabalik ako. 3 araw lang. Babantayan ko ang dampa mo habang wala ka. Tingnan lang natin kung sinong mga ngahas na magnakaw rito. Dudurugin ko siya gamit ang isang kuko ko. Kuya Zhou, may hindi tama. Biglang naging magulo ang agos ng dagat. Hindi ko makontrol ang timon. Patuloy na kumakabig pa kaliwa ang bangka.
Naku, lagot. Mukhang tinamaan natin ang malakas na agos sa tabi ng mga nakatagong bato. Hindi pa tayo nakakarating sa lugar na ito kailanman. Kapag sumadsad tayo sa mga bato, tiyak na mabubutas ang ilalim ng bangka. Bilis, ikot natin ang bangka at bumalik na tayo. Huwag kayong mataranta. Kumabig pa kaliwa ng 2 degree. Ibaba ang kalahati ng layad. Bagalan ang takbo. Sumunod kayo sa bangka ko. Huwag kayong maiiwan. Napakadelikado nyon. Muntik na tayo roon. Zhu, ang talas ng paningin mo. Mas magaling ka pa sa mga matatandang kapitan na may ilang dekada ng karanasan sa dagat. Narito na tayo sa pangisdaan. Ihanda na ang mga lambat. Puno na ang imbakan. 20 taon na akong nangingisda gamit ang lumang bangkang ito, pero ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming isda. Zhu, napakahusay mo talaga. Tingnan ninyo ang kalidad nito. Ang pilak na bawal ay may mapula at pinong laman. At ang mga malalaking dilaw na isda ay kumikinang sa kagandahan. Kahit sa palengke, mahirap makakita ng ganito kahit isang beses sa loob ng kalahating buwan. At ang lapu-lapu na ito. Pulang-pula ang buong katawan. Sa malalim na dagat lang makakakuha ng ganitong uri. Saan ninyo nahuli ang mga ito? Sa malalim na pangisdaan sa silangan. Bibilhin ko ang lahat ng huli ninyo. Babayaran ko kayo ayon sa presyo sa merkado. Walang kulang kahit 1 sentimo. Dagdagan ko pa ng 10%. Sa susunod, dumiretso na kayo sa akin para maghatid ng huli ninyo. Sige po. Hahaha. Ang laki ng kinita natin, doble ito kumpara sa presyo sa bayan. Kahapon lang ay namumblema pa ako sa pampagawa ng bangka. Pero ngayon ay may pera na ako. Zhao, kung hindi dahil sa iyo ngayon. Baka nagugutom pa rin tayo ngayon sa daungan. Iniligtas mo ang buong nayon natin. Napakahusay. Hahaha. Nandito na ang mga bangka, nakabalik na sila. Naku. Naintindihan mo ba na ibenta lahat? Nadoble ang presyo ng benta natin. Ang rutang dinaanan natin ay idinirekta ni Chen Zhao. Sa unang huli pa lang, punong-puno na ng pilak na bawal ang bangka. Nag-aagawan pa ang mga negosyante sa pagbili. Agad nilang ibinayad ang purong pilak. Salamat sa sipag ninyo. Maging maingat kayo at magpunas ng pawis. Amo. Si Chen Zhao ay nagdala ng 12 bangka sa open sea. Sa unang biyahe pa lang, puno agad ang mga bangka. Ibinenta niya ang lahat sa mga negosyanteng galing sa timog. Ang presyo ng benta ay mas mataas pa kaysa sa presyo natin dito. Sinasamba na siya ng mga tao sa nayon na parang buhay na Diyos. Mag-ipon ka ng mga tao. Maghanap ka rin ng ilang tambay sa pantalan. Dahil gusto niyang maglayag sa karagatan. Sisiguraduhin kong hindi na makakalabas ng daungan ang mga bangka niya kailanman. Kapag hindi natin siya tinuruan ng leksyon, aakalain niyang sa kanya nakapangalan ang buong dagat na ito. Ano bang kalokohan ito? Lahat na lang gustong umapak sa ulo ko. Kung hindi dahil sa malas na Chenzu na iyon. Bakit ako magdurusa ng ganito? Tiawang, nagpapakahirap ka ata. Sino ka ba, hindi kita kilala? Huwag mo nga akong kausapin. Hindi mahalaga kung kilala mo ako o hindi. Ang amo ko ay si Don Chang Wankay ng bayan. Nabalitaan niyang pinaglingkod ka sa tabing dagat dahil sa nangyari. Sabi ni Don Chang, naawa siya sa kawalan mo ng hustisya. Naawa si Don Chang sa akin. Ako na isang mahirap na mangingisda. At siya na isang makapangyarihang tao sa bayan. Huwag mong sabihing may pagtingin sa akin si Don Chang. Masyado kang nag-iisip, Tiawang. Interesado si Don Chang sa katayuan mo sa nayon. Kabisado mo ang mga galaw ng batang iyon na si Chen Zhao. Ito ang 10 pilak. Sa mga susunod na buwan, regular mong matatanggap ito. Kailangan mo lang tulungan si Don Chang sa isang bagay. Kailan lalayag ang fleet ni Chen Zhao? Saang daungan nakatigil ang mga bangka? Sino ang nagbabantay sa gabi? Magpadala ka ng balita sa akin anumang oras. Kapag nagtagumpay ito, may malaking gantimpala pa. 10 pilak lang. Nung tinulungan ko si Zhou Hu na magnakaw ng pagong, nakakuha ako ng 500 pilak. Ang pagbabantay sa fleet ay matagalang trabaho. Kapag nahuli ako, papalayasin ako ni Lolo Lizing sa nayon. Ang pambihirang panganib na ito. Ang 10 pilak ay hindi sapat para itaya ang buhay ko. Magkano ba ang gusto mo? 10 pilak kada buwan. Parang malaki pakinggan. Pero may asawa pa akong pinapakain. May anak pa akong kailangang ipangkasal. Bukod pa doon,
Kapag nalaman ito ni Chen Zhao, hinding-hindi niya ako tatantanan. Mayaman at makapangyarihan si Don Chang. Hindi naman siguro siya magiging kuripot. Sa taong nagpapakahirap para sa kanya, di ba? Titingnan ko kung makakapagdesisyon ka rin, katiwala. O baka naman gusto mong bumalik muna para makipag-usap kay Don Chang. Aabutin pa ng kalahating buwan ang pag-aayos ko rito sa dalampasigan. Hindi ako nagmamadali. 20 pilak, bayad muna ito para sa buwang ito. Pagtatrabaho para kay Don Chang. Hindi problema ang pera. Pero kung kumuha ka ng pera at hindi ka nagtrabaho, alam mo na ang mangyayari sa iyo. Kung mabilis ka palang kausap, di sana tapos agad. Sabihin mo na, ano ang ipababantay mo. Lalayag ang fleet sa Makalawa. Sa ikatlong saklaw ng gabi, maghintay ka sa ilalim ng ikatlong baluktot na puno sa pantalan. Iliwanag mo lang ng maayos ang sitwasyon ng mga nagbabantay. Ang natitirang gagawin, may ibang taong hahawak niyon. Sige, magpatuloy ka na sa ginagawa mo. Iwan mo na ito sa akin. Sapat na ang 20 tael para makapag-asawa si Shito. Chen Zhao o Chen Zhao. Pinahirapan mo ako rito sa maputik na lugar na ito, ha? Ipararanas ko sa iyo kung paano mawala ng lahat at maghirap. Senyor, maayos na po ang lahat. Pinarurusahan si Tiawang na mag-ayos ng putikan. Puno siya ng galit. Nang ibigay ang pilak. Naging napakasunurin niya. Sa gabi ng Makalawa, tutulong siya sa daungan. Alam na alam niya ang mga pwesto ng daong at ang iskedul ng mga bantay. Mabuti naman at nakipagtulungan siya. May mga espiya tayong nagbabantay sa nayon. Sigurado na ang tagumpay natin dito. Maghanap ka ng ilang mabilis kumilos na mga tambay. Pumuslit kayo roon sa kalagitnaan ng gabi. Butasan ninyo ang ilalim ng mga nangungunang bangka. Putulin ninyo ang lahat ng mga tali. Tingnan lang natin kung paano pa niya mapangunahan ang buong nayon sa paglalayag sa laot. Huwag kayong mag-alala, senyor. Nahanap ko na silang lahat. Lahat sila ay mga pusakal sa tabi ng daungan. Napakabilis kumilos ng mga kamay nila. Sa ikatlong pagbabantay sa gabi ng Makalawa, sisiguraduhin kong hindi makakaalis ng daungan ang kanyang plota. Magaling! Tingnan natin ang batang si Chen Zhao na iyon. Kung gaano talaga katigas ang kanyang mga buto. Magsimula kayo sa bangka sa pinakakanan. Bilis-bilisan ninyo. Butasan nyo lang ng kaunti. Huwag masyadong malalim. Kapag masyadong malaki, lulubog agad kapag hinampas ng alon. Malalaman nila agad pagkasakay nila bukas. Liitan nyo lang ang mga butas. Mas delikado kapag pinasok sila ng tubig sa gitna ng laot. Huminto kayo. Ano ang ginagawa ninyo riyan? Sino ka para manghimasok? Umalis ka rito at huwag kang makialam. Ito ang kabuhayan ng buong nayon. Kung gusto ninyong sirain ang mga bangka, dumaan muna kayo sa akin. Tingnan ko lang kung sinong mangangahas na magbutas nito. Buwisit ka, humanda ka sa amin. Kumusta, malalim ba ang sugat mo? Ayos lang ako. Gasgas lang ito sa balat. Ang mga bangka. Ligtas ba ang mga bangka? Ligtas silang lahat, salamat sa iyo. Pero bakit ka naroroon? Pinarusahan ako sa mabigat na trabaho. Kaya araw-araw akong nag-aayos ng mga bangka sa daungan. Aalis ang plota bukas. Kaya naisip kong magtrabaho pa ng kaunti bago sila umalis. Pinatibay ko ulit ang mga tabla ng bangka. Sakto namang nakasalubong ko ang 5 sa kanila. May hawak sila mga pait at martilyo. At balak nilang butasan ang ilalim ng mga bangka. Chen Zhao, patawarin mo ako sa mga nagawa ko sa iyo noon. Nawala ako sa sarili ko at naging masamang tao. Nakalipas na ang mga nangyari noon. Kabisado mo ang daungan. At magaling ka ring lumangoy. Pagkatapos ng parusa mo, isasama ka namin sa plota. Sumama ka sa amin sa paglalayag. O, gagawin ko talaga ang lahat ng makakaya ko. Sa totoo lang, sa maliit na talaan ng pagong na ito, puno na ng mga kasalanan mo. Kakalmutin sana kita tuwing magkikita tayo. Pero dahil itinaya mo ang buhay mo para protektahan ang mga bangka ngayong gabi, buburahin ko muna ang kalahati ng pahina. Huwag ka munang magdiwang. Dahan-dahan nating sisingilin ang mga natitira mong utang. Kapag hindi ka nagpakabuti, ibabalik ko agad ang mga iyon, Dife. Senyor, nabigo po kami. Biglang sumulpot si Zhu Hu sa kalagitnaan at itinaya ang buhay niya para protektahan ang mga bangka. Nabulabog din ang mga nagbabantay sa buong nayon. Natakot silang makulong kaya umatras na muna sila. Nang makita ni Tiawang na hindi maganda ang takbo ng sitwasyon, tumakas na rin siya ng walang bakas. Mga walang silbi, isang grupo ng mga tanga.
Ilang bulok na bangka lang, hindi nyo pa makaya. Ano pa ang silbi ng pagpapakain ko sa inyo? Amo, huminahon po kayo. May mga bantay na ngayon sa nayon. Mahigpit ang bantay sa daungan. Mahihirapan na tayong sirain muli ang mga bangka. Ano po ang susunod nating hakbang? Kung hindi ubra ang pagsira sa mga bangka, di sunugin natin ang mga huli niya. Hindi ba't gusto niyang bumangon gamit ang mga huli sa laot? Kung ganoon, gagawin kong uling ang isang buong bangka ng isda niya. Ipinatawag ko po kayong mga tiyuhin ngayon. Dahil nais kong magpatupad ng 3 batas sa dagat. Una, ang salit-salit na pangingisda sa bawat bahagi. Hahatiin natin sa 4 na bahagi ang pangisdaan malapit sa baybayin. Isang bahagi lamang ang papangisdaan bawat buwan. At hahayaang makabawi ang iba pang bahagi. Ikalawa, magtatakda ng bawal pangisda ang sona sa mga mababaw na bahagi. Bawal maglatag ng lambat sa panahon ng pangingitlog ng mga semilya. Ikatlo, lalakihan ang mga butas ng lambat. Pakakawalan ang lahat ng maliliit na isda na mas maliit pa sa palad. Salit-salit na pangingisda. May isda na nga pero hindi hulihin. Gusto mo bang magdildil ng asin ang buong nayon? Walang ganyang patakaran ang mga ninuno natin. Sino ka para baguhin ito, bata? Ito po ang talaan ng huling isda ng nayon sa nakalipas na 10 taon. 10 taon ang nakalipas, ang isang lambat ay nakakahuli ng 300 kilo ng pilak na bawal. 5 taon ang nakalipas, 200 kilo na lang. Noong nakaraang taon, halos 150 kilo na lamang. Kung ipagpapatuloy natin ang ganitong pangingisda, pagkalipas ng 3 taon, wala nang isdang mahuhuli sa malapit sa baybayin. Ang pagbabawal sa pangingisda ay hindi nangangahulugang hihinto na tayo, kundi para hayaan silang lumaki at mangitlog. Kung babawasan natin ng 10% ang huli ngayong taon, maaari tayong makakuha ng karagdagang 30% sa susunod na taon. Sa pangmatagalang pananaw, ito ay para sa kabuhayan ng ating mga susunod na henerasyon. Kaya pala habang tumatagal ay tila bumibigat ang lambat. Pero lumiliit naman ang mga isda. Tama ang sinabi mo. Sarili lang natin ang iniisip natin sa kasalukuyan. Sa tingin ko ay maaari itong gawin. Ang mga patakarang ito ay ipapatupad simula sa araw na ito. Ipaukit natin ang mga patakarang ito sa lapida sa labas ng bulwagan ng mga ninuno. Dapat itong sundin ng buong nayon. Ang sinumang lalabag ay papatawa ng parusa ayon sa batas ng nayon. Kahanga-hanga ang mga kabataan ngayon. Dati ay makitid ang pananaw naming mga tiyuhin mo. Sa hinaharap, ang ngayong ito ay aasa na sa inyong mga kabataan. May sunog. Nasusunog ang bilaran ng isda. Hindi natin kaya. Napakalakas ng hangin. Hindi natin maapula ang apoy. Kapag kumalat pa ang apoy. Katabi lang yan ang bunto ng dayami. Pati ang mga bahay ng mga tao ay madadamay. Iligtas natin ang anumang kaya nating iligtas. Huwag ka nang pumasok doon. Guguho na ang silong. Ang banal na pagong. Nagpakita ng himala ang banal na pagong para iligtas tayo. Maraming salamat sa iyong proteksyon, banal na pagong. Naisipan ko lang talagang magpaulan ng kaunti. Huwag na kayong gumawa ng ganyang kalaking eksena. Nahuli na siya. Ang lokong ito ay nagtago sa likod ng bunto ng kahoy. Tiyak na siya ang nagsimula ng sunog. Magsalita ka. Sinong nag-utos sa iyo? Kung hindi ka magsasalita, ihagis kita sa apoy para ihawin. Si Zhang Wankei po. Si Senyor Zhang po ang nag-utos sa akin. Binigyan niya ako ng 5 pilak na barya. Para sunugin ang mga huling isda sa bilaran. Napilitan lang din po ako. Narito ang saksi at ang ebidensya. Ilista at bilangin ng malinaw ang lahat ng pinsala. Sumama kayo sa akin sa bayan para panagutin si Zhang Wankei. Zhang Wankei. Kumuha ka ng tao para sunugin ang mga huling isda ng aming nayon. Kumpleto ang mga saksi at ebidensya. Dapat mo kaming bigyan ng paliwanag ngayon. Paliwanag. Pati ba naman salita ng isang tambay sa kalye ay ginagawa ninyong ebidensya? Malinaw naman na nahuli siyang nagnanakaw. At nagturo lang ng kung sino para makaligtas sa parusa. Nagsisinungaling ka.
Ang langis sa katawan niya ay kaparehong-kapareho ng nasa bodega ninyo. At ano naman kung kapareho? Napakaraming gustong magdiin at magbintang sa akin. Yes kung matapang kayo, isumbong ninyo ako sa mga otoridad. Huwag ninyong sabihin hindi ko kayo binalaan. Noong nakaraang buwan lang ay uminom pa ang alkalde sa aking taberna. Kapag nakarating ito sa korte, hindi pa natin alam kung paniniwalaan ng hukom. Ang mga salita ng mga hampaslupang tulad ninyo. Isusumbong ko kayo sa pagtitipon para harangan ang aking tindahan. At sa paggambala sa aking negosyo. Hahampasin muna kayo ng tig 20 palo. Saka kayo kakasuhan ng malisyosong paratang laban sa isang mabuting mamamayan. Sa tingin ninyo ba ay sulit iyon? Kung matalino kayo, ayusin natin ito ng pribado. Wala rin akong oras para makipagtalo sa inyo. Heto ang 5 tael ng pilak. Ibigay ninyo na lang itong respeto sa inyong nayon. Nabilang na namin. Ang mga isda, ang mga nasirang kubo at ang nawalang kita ay nagkakahalaga ng 37 tael at 6 na mace. Hindi sapat ang 5 tael. Yete, kunin ninyo ang pera at umalis na kayo. Huwag ninyong sagarin ang pasensya ko. Ang 5 tael na iyan ay limos ko lang sa inyo. Kapag umabot ito sa korte, wala kayong makukuhang kahit 1 tael. At mabubulok pa kayo sa kulungan. Ang mga nawala sa amin ngayon. Ititira ko ang lahat ng saksi at ebidensya. Tatanggapin muna namin ang 5 tael na ito. Ngunit ang natitira ay babayaran mo rin sa amin ng may interes balang araw. Huy! Mga walang utang na loob. Lalaban pa kayo sa akin kaisang wankay. Gusto ninyo yata talagang mamatay ng maaga, Jefe. Dahan-dahan nating pag-uusapan ang utang na ito. Hindi ko kayo palalagpasin ng ganoon na lang. Batang pinuno. Noong labanan sa bundok Lingshan, tumakas ka at nagtago ng maraming taon. Hindi ko akalaing hindi nawala ang iyong kapangyarihang espiritual. Kundi lalo pa itong lumakas. Kung alam ko lang, dapat ay binalatan na kita at tinanggalan ang talukap noon pa lang. Tietse. Akala ko naman kung sinong malakas na kaaway ang kaharap ko. Ikaw lang pala ang nakatakas na isda, Diffie. Noon nga ay hindi mo ako matalo. Ngayon pa kaya? Babatan ko ang itim mong balat ngayon. At itatapon kita sa ilalim ng dagat para ipakain sa mga pipino dagat. Buwisit. Ang pagpatay sa apoy kaninang hapon ay umubos ng labis kong kapangyarihan. Kapatid, hindi mo siya matatalo. Ah! Kuya! Matagal na tayong hindi nagkita. 1,000 taon na. Umalis ka noon nang walang paalam. Matagal kitang hinanap. Huwag kang umastang parang malapit tayo. Walang dapat pag-usapan ang pagong na ito sa iyo. Gusto mo ba siyang protektahan? Ninanakaw niya ang mga gamit ko sa bundok Lingshan noon. Hindi pa tayo tapos sa usaping ito. Ah! Ang utang niya sa iyo. May maniningil din yan balang araw. Ngayon, isang bagay lang ang gagawin ko. Ang ibalik ka sa bundok Lingshan. Hindi aalis ang pagong na ito. Chen Zhao. Ah, Ling. Saan ka man mapunta? Hahanapin at hahanapin kita.